Napag-isipan mo na ba ang tanong, bakit tayo ipinanganak? Ano ang layunin natin sa mundo? Ang paulit-ulit na pagtatanong na ito ay nakakapagpagulo sa sangkatauhan sa loob ng maraming siglo na humahantong sa marami na humanap ng mga sagot sa iba't ibang mapagkukunan. Kabilang ang Biblia sa Aklat ni Jeremias, Kabanata 20, versikulo 11, na susulat, "Sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa iyo," o ang sabi ng Panginoon, "Plano na paunladin ka at hindi para saktan ka. Planong bigyan ka ng pag-asa at kinabukasan." Ang talatang ito ay nagpapakita ng paniniwala na ang bawat isa sa atin ay may natatanging layunin na itinakda sa pamamagitan ng isang mas mataas na kapangyarihan, isa na nilalayong magdala sa atin ng katuparan at kagalakan. Isang singkakaantig na kwento na naglalarawan ng konseptong ito ay kay Mother Teresa, isang madre at misyonero na inialay ang kanyang buhay sa paglilingkod sa mahihirap at may mga sakit sa Calcutta, India. Sa kabila ng maraming mga hadlang at hamon, nanatili si Mother Teresa sa kanyang paniniwala na ang layunin niya ay magpakita ng pagmamahal at pakikiramay sa mga nangangailangan. Sa pamamagitan ng kanyang walang pag-aalala sa sarili na mga aksyon, naantig niya ang buhay ng hindi mabilang na mga individual at nag-iwan ng pangmatagalang epekto sa mundo. Sa ating sariling buhay, maaari tayong tumingin sa mga halimbawa parang Mother Teresa para maintindihan na ang aming layunin ay maaaring hindi palaging dakila o nakakaakit, ngunit ito ay makabuluhan gayunpaman sa pamamagitan man ng mga gawa ng kabaitan, paglilingkod sa kapwa o simpleng pamumuhay ng totoo. Meron tayong bawat isa ang kapangyarihang gumawa ng pagbabago sa ating sarili ang natatanging paraan. Kaya, sa susunod na makita mo ang iyong sarili na nagtatanong, ang layunin ng buhay ay hindi lang ang maging masaya. Magtiwala sa paglalakbay at magtiwala sa plano na inilatag para sa iyo o kung ano ang iyong layunin sa mundong ito at magsikap na mamuhay ng isang buhay na puno ng pagmamahal, pakikiramay at layunin. Pagkatapos ng lahat, tulad ng sinasabi, bakit ka ipinanganak? Ito ay upang maging kapaki-pakinabang. Tandaan na narito ka para sa isang dahilan, maging marangal, maging mahabagin, upang magkaroon ito ng kaunting pagkakaiba na namuhay ka at namuhay ng maayos.